unti-unting nababawasan ang kaalagang pato sa farm na to. At ilang araw daw iniimbestigahan ang isa-isa nilang pagkawala. Tuwing gabi po, meron kaming naririnig na maingay sa farm namin. Maingay po parang araw-araw ko kung naririnig yung mga patong nagtatakbuhan. Ang salarin sa misteryong ito, huli sa CCTV. Malalaman nyo na mamaya. Patingin nandito. Nakaw, napakainit. Isang bata. Nangitim ang dila. Ayoko po mamatay, Mami. Please ako, ayoko. Ano kaya ang dahilan kung bakit naging itim ang dila ng bata sa video? Patingin nandito. Nakaw. Tinitingnan ko lang kulay ng dila ko. Ayon kasi sa Cleveland Clinic, ang kulay ng dila natin pwedeng magpakita ng indikasyon kung meron tayong underlying condition. Ang kulay ng healthy tongue ay light to dark pink. Kapag purple ang dila, pwede itong maging indikasyon ng Kawasaki disease, isang bihirang sakit na tumatama sa mga bata kung saan namamaga ang mga daluyan ng dugo. Ang dilaw na dila ay pwedeng senyales ng poor oral hygiene. Kapag puti naman ang dila, minsan ay makati o masakit. Pwedeng may impeksyon na tinatawag na oral thrush na dahil yan sa yeast o fungus. Ang itim na dila naman ay pwedeng mula sa pag-inom ng certain medications. Ito nga kaya ang dahilan kung bakit itim ang dila ng bata sa video? Umabot na sa mahigit 11 million views ang video ito. Mula sa Laguna, nakilala namin ang video uploader na si Mommy Day. Ayoko po mamatay, Mami. Please ako, ayoko. Ang bata sa video ang kanyang anak na si Blue. That night kasi, naandun kami sa mga lola ko. Busy kami lahat, hindi namin siya napapansin. Tapos, tumakbo siya bigla sa akin, umiiyak na siya. Nakita ko yung dila niya, color black. Patingin nandito. Nakaw, napakainit. First time nangyari sa kanya yon. Tapos yung mga ninang niya at saka yung mga pinsan ko, nagulat din. Ayoko po mamatay, Mami. Please ako, ayoko. Siyempre, nagpanik na din ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Ano nga ba nangyari kay Blue at ang dila niya ay naging black? Kaya nyo nga ba lumapit sa kinakatakutan ng marami na pating? May mga bibi kaming nakita, but now you see them, now you don't. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan sinare at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Sa ating Buena Manong episode ngayong 2025, samahan nyo kung himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin. May mga bibi kaming nakita, but now you see them, now you don't. Kumwakwak ng 18 million views ang video ng unti-unting pagkawala ng mga alagang pato sa San Ildefonso, Bulacan. Huling-huli sa video pero hindi pa kulong ang busog na salarin. Tuwing gabi po, meron kaming naririnig na maingay sa farm namin. May nakikita kami kada umaga na patay na itik. So 46 na lang silang natitira ngayon na supposed to be dapat nasa 100 plus na. Nakalambat ng 17.4 million views ang underwater video ng isang diver sa Cebu na yakap-yakap at tila pinaghehele ang isang pating. Kaya nyo nga ba lumapit sa kinakatakutan ng marami na pating? Markado na sa video naman ng 6.4 million views ang isang batang bigla daw umitim ang dila. Ayoko po mamatay, Mami. Please ako, ayoko. Siyempre, nagpanik na din ako. Ano nga ba nangyari kay Blue at ang dila niya ay naging black? Halika, may sasabihin ako sa'yo. Anong ginawa mo? Halika. Mag-confess ka. Anong ginawa mo? Sinipsip ko po yung... Tapos? Pentel pen. Tapos ayoko po mamatay, Mami. Please ako, ayoko. Kumain ka ng tinta, ID. Patingin nandito. Nakaw, napakainit. Itong si Blue sumipsip pala ng tinta ng ballpen.
Talagang natural na curious siya. Talagang palagi siyang nag-e-explore. After that, pinaliwanag naman namin sa kanya na hindi siya mamamatay sa tinta ng ballpen. Hindi nga ba nakamamatay ang tinta ng ballpen? Ang worst case scenario, if ever naka-intake ng maramihan na ink, is technically either sumakit ang tiyan mo, mahilo ka, or masuka ka. Maybe 1 shot glass, marami na yun, or even to 1 cup. Since ballpen lang naman, o marker lang naman na tikman ng bata, technically drops lang yun, so hindi naman siya nakakalason. Kinagigiliwan naman sa comment section ang bata sa video. Naging chow-chow. Ang chow-chow dog kasi talagang kulay blue ang dila niyan. Magiging calamares kami! Lagot ka! Ano nga bang ginawa ni Mommy Day at Blue matapos ang insidente? Pinagmumug namin siya, tapos pinainom namin siya ng tubig. Then after that, pagka-uwi namin sa bahay, nag-toothbrush siya, and then nawala din naman yung black na stain sa dila niya. Lumabas ako para itanong ang ilang kapuso kung ano nga bang wish nila ngayong 2025. Isusulat nila ito gamit ang marker sa isang whiteboard. Aling Arlene, ang inyong pong wish ay bigyan ng kalusugan lahat ng pamilya ko. Iba po talaga yung bagong taon kasama yung pamilya. Ano po? Pero alam niyo ba, noong 1953, ang tawag po dito ay magic marker. May magic daw ito. Dahil ito naman kauna-unahang pen na pwede sumulat sa kahit na anong mga surface. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang mga bata, natural talagang curious mga bagay-bagay sa kanilang paligid. Kaya mahalagang sila'y bantayan at gabayan. Wow! Ang dami mong alam, Kuya Kim! Kaya nyo nga ba lumapit sa kinakatakutan ng marami na pating? Tuwing gabi po, meron kaming naririnig na maingay sa farm namin. May nakikita kami kada umaga na patay na itik. So 46 na lang silang natitira ngayon na supposed to be dapat nasa 100 plus na. Ang mga pating, binansagang King of the Ocean. Hindi mo nga raw gugustuhin makasalubong sila sa gitna ng dagat. Pero kaya nyo nga ba lumapit sa kinakatakutan ng marami na pating? Katulad ng taong ito na nasa video. Talagang relax na relax yung pating. Ang tingin niya dun sa diver ay hindi threat o hindi rin prey. So makikita natin maganda yung reaksyon ng dalawa. Happy New Year mga kapuso! Itaas ang kamay ng mga may New Year's resolution dyan na maghahanap na sila ng jowa. Uy, lumabas-labas din kasi kayo at makimingle sa ibang tao. O eto nga, taunahan pa kayo ng pating na ito sa Cebu. Nakahanap na ng kakadal niya. Pero ang tanong, safe nga ba ang ginawa ng taong ito na yumakap at tila hinele-hele pang isang pating? Ang uploader ng video na si Hyacinth, isang high school student. Naskandalo raw sa lambingan ng tao at pating. Kaya naman binidyohan niya ito at pinost online. At ngayon nga umabot na sa halos 80 million views sa TikTok. Namamasyal daw silang pamilya noon sa isang ocean park sa Cebu. Isa sa mga attraction doon ang dambuhan ng aquarium na ito na kinilalagyan ng nasabing pating. Makikitang kasama niya rito ang iba pang labang dagat. Bakit nga ba tila extra friendly ang pating na ito? Ang pating na nasa viral video ay isang lemon shark. Kapag tinignan natin ang facial features ng lemon shark, meron itong flattened head na may maliit at malapad na snout o nguso. Tinatayang kaya lumaki ng lemon shark ng up to 8 to 10 feet at kayang tumimbang ng hanggang 100 kilos. Pero isa sa mga visible features ng pating na ito ang kinakatakutan nating makita sa dagat, ang dorsal fin nila. Ang yellow shark ay may dalawang dorsal fin na halos magkasing laki. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Going back, kamusta na kaya ang diver na nakipag-underwater cuddling sa pating? Safe kaya siya? Guys,
Sanay na raw siya makihalubilo sa mga pating na katulad ng nasa video. Pero tandaan, huwag pa rin basta-basta lumapit at yumakap sa mga pating. Pwera lang kung may pahintulot ito sa mga eksperto. Lemon sharks are, should I say, social sharks, no? Magkakasama sila usually in a group. Ikot-ikot sila at they learn. Ito yung mga klase na shark na natututo. Usually, ang ginagamit nila in order to detect yung an animal or a fish sa paligid is yung kanilang Ampullae lorenzini. It is in doon sa snout niya. Meron niyang receptor. Kaya ang payo ng eksperto. So nadidetect nila yung sudden change ng electrical impulse at saka yung vibration ng water. So dapat kalmado ka lang, you move slowly, you flow with them until ma-reach mo yung top at makaalis ka doon sa area. Kinakatakutan man ng karamihan, ang mga pating hindi naman daw talaga man-eater by choice. At ang kanilang presensya, mahalaga para sa ating marine ecosystem. Ngayong bagong taon, ang paalala ng lemon shark, kalma lang daw sa buhay. Ang dami mong alam, Kuya Kim. At dapat, kayo rin. May nakikita kami kada umaga na patay na itik. So 46 na lang silang natitira ngayon na supposed to be dapat nasa 100 plus na. Gabi-gabi, unti-unting nababawasan ang kaalagang pato sa farm na to. At ilang araw daw iniimbestigahan isa-isa nilang pagkawala. Tuwing gabi po, meron kaming naririnig na maingay sa farm namin. Maingay po parang araw-araw ko kung naririnig yung mga patong nagtatakbuhan. Ang salarin sa misteryong ito, huli sa CCTV. Malalaman nyo na mamaya. Content creator na si Lea Pilaes, araw-araw na nagtataka dahil ang bilang ng kanyang mga itik unti-unting nababawasan. Palagay niya, may nilalang ang umaaligid sa kanilang farm na naging sanhi nito. Kaya naman para matapos ng problema, siya na mismo ang gumawa ng paraan. Mahilig sa hayop ang pamilya ni Lea, aka Yasumiao. Ang lupa nga nilang ito sa San Ildefonso, Bulacan ay ginawa na nilang animal farm. Isa sa mga hayop na inaalagaan nila ang itik. Yung mga itik namin, nagsimula sila sa 6 tapos dumami. So far, ang nagastos namin para sa feeds ay mga nasa kulang-kulang 10,000 pesos. Nabili namin siya sa kapitbahay lang din namin. Pero ang tahimik nilang pag-aalaga ng mga hayop biglang nagulo nang mapansin niya ang mga itik na nawawala. Noong una, akala ni Yasumiao ay dala lang ng stress kung bakit may ilan ditong namamatay. Napansin namin na parang nababawasan yung mga itik namin. And also yung sign is may nakikita kami kada umaga na patay na itik. So 46 na lang silang natitira ngayon na supposed to be dapat nasa 100 plus na. Noong una, yun lang yung hinala namin, na stress lang talaga. Until nakita namin sa CCTV footage. Ang plano namin, hihintayin muna namin siyang makuhuli ng itik, saka namin siya uhulihin. Ang vlog na ito ni Yasumiao na nagpas 6 minutes, umari na ng 18 million views. At dito, detalyado niyang inilahad ang resulta ng kanyang investigasyon. Simula nung nabawasan yung isa naming peking duck, sa pulang naman sila, naging 9 na lang, doon na talaga namin i-review yung CCTV at nakita nga namin. Sawa yung kumakain sa kanila. Ang salarin pala sa pagkawala ng mga pato, ang ilang mga ahas na paghalaga sa loob ng kanilang farm. Isa lang ang python species sa Pilipinas, itong reticulated python. Kung
ang anaconda, ang largest snake in terms of volume, ang pinakamahaba naman in terms of length ay ang python natin, reticulated python o sawa. Dami mo alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! Simula raw nang malaman ni Yasumiao kung ano kumakain sa mga alaga nila, lagi na raw silang nagbabantay sa kanilang CCTV. Yung una, akala namin isa lang yung sawan. Pero napansin namin na iba-iba yung sizes nila at napagtanto namin na 3 pala silang nanguhuli ng aming mga itik. Hinanda ni Yasumiao ang lahat ng kailangan para maging successful ang panghuli niya sa nambibiktima ng kanilang mga itik. Talagang pinaghandaan namin. Lagi namin chinecheck yung CCTV, halos napupuyat na kami kakacheck sa CCTV at bumili na rin kami ng mga panghuli ng sawa. Hanggang isang gabi, nakita ulit nilang sawa sa tirahan ng mga itik. Para siyang nakaramdam na hindi na siya nanghuli ng itik despite na ang tagal niya naghihintay, umalis na lang siya bigla bago pa kami makadating dito sa lugar na to. Pero nung nireview nila ang kuha ng kanyang phone, nalaman nila kung saan dumadaan ang ahas. Dito dumadaan yung sawa sa may ugat na to. Dito siya nakasabit, tapos nag-iintay lang siya. Hindi siya totaling pumapasok sa kulungan. Nag-iintay lang siya ng may lalapit sa kanya na itik, sa kanya susunggaban. Mahuli kaya nila ang sawa? Pasado alas 2 na madaling araw ng sumunod na araw, nakita ulit ni Yasumiao sa CCTV ang sawa, kaya agad silang umaksyon. Ang mga susunod na pangyayari, makapigil hininga na. Hinawakan ko na yung buntot niya, kahit ayaw ng asawa ko. Hinila ko na talaga siya sa buntot. Unahin mo yun. So siguro mga nasa 10 feet yung haba niya or baka mahigit pa. Tapos yung lakas niya para akong nakikipag-agawan sa tao din. Tumagal lang mahigit 10 minuto ang paghuli nila sa sawa. Makalipas ang 1 buwan, nahuli rin nila ang isa pang ahas na mas malaki pa kaysa sa nauna. Ang mga sawa, tinurn over ni Yasumiao sa kanilang barangay. Ngayon, mas ligtas na raw ang mga natitirang pato ni Yasumiao. Yung nahuli namin, yung 2 malaking sawa, medyo na-relieve naman kami na safe na yung mga pato namin at mga itik namin dahil gumawa na rin kami ng countermeasures gaya ng paglalagay ng maliwanag na ilaw dito sa kulungan nila. Ang ahas, makita man natin sa ating bakuran at maghatid ng panganib sa ating alagang hayop. Huwag sana nating kalimutan, tulad natin sila, gumagawa lang ng paraan para mag-survive. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam, Kuya Kim! At ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo, next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Happy New Year, mga kapuso! Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa... Dami mong alam, Kuya Kim! Kuya Kim, ang dami mong alam! At dapat, kayo rin.